Welcome to Patient Hearts, where we face life's tests with patience and faith. Join us for real thoughts and real hope. Hello, Assalamualaikum. Welcome to our first episode of Patient Hearts Podcast. We want to bring awareness sa chronic kidney disease na meron ang mama ko ngayon. When my mom was first diagnosed with chronic kidney disease, nag-research talaga kami about the illness, and we found wala masyadong nag-share ng kanilang personal experience with CKD. And we found that a lot of people are looking for the same support, the same experiences, the same stories that they can relate to. And we want this to inspire people who have CKD and to connect with them as well. The other thing is we are also planning to have kidney transplant for my mom. Kung meron kayong chronic kidney disease or you know anyone who has chronic kidney disease, especially stage 5, what they can really do para gumaling sila is really kidney transplant na. Although there is dialysis, but it only prolongs their life, pero hindi na talaga sila gagaling through dialysis. Ang CKD can be manageable only, pero cannot be cured na. Once na nasira na yung kidney, hindi na yun siya ma-cure. Unang-una, huwag natin kalimutan na yung alat talaga ang mag-decide kung hanggang kailan mo yung tao. Pero yung pagsabi na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yung sa CKD, chronic kidney disease. Ang yung sa akin is CKD5, final stage. Yung dialysis, this is just a temporary para sa patient. Temporary lang siya. Yung function ng kidney na hindi niya magawa is yung dialysis ang gumagawa temporarily. Ang best way na para gumaling ka is transplant. Nandito kami ngayon para mag-share sa inyo ng mga iba't ibang experience. Hindi namin alam lahat ng ins and outs ng Lahat dialysis, ng chronic kidney disease, or ng transplant, or anything really medical. We just want to share yung journey namin. And like we said, we're hoping through this podcast, makabuild kami ng funds for her kidney transplant. So, for our first episode, we want to share paano namin nalaman na meron siyang chronic kidney disease. And we really want to start yung araw na nasend siya sa ICU. Kasi doon talaga nagsimula ang lahat-lahat. During the ICU incident, what happened? Ano yung nag-lead sa pag-send namin sa'yo sa ICU? Or emergency room? Yung pag-send sa atin sa ICU, prior to that, galing tayo ng reunion. Sa reunion natin, yung mga pinsan, notice na nila na yung face ko is kakaiba. Sa tingin nila, mataba yung face ko na hindi normal. Nagsabi na sila na pag sinin ako kasi iba yung nakikita nila sa akin. Nasa tabi lang ako nakaupo. Kahit na lahat nagpa-participate doon sa mga laro, ang sinasabi ko is napapagod ako. Ang hindi ko alam, mga symptoms na yung pamamaga ng face, yung pagod. Sabi si lola mo na pag uwi ng Davao, dapat magpa-check up ako. At nag-promise na rin tayo na pa-check up. Pag uwi natin, gabi, habang nasa daanan tayo, nag-drive si daddy mo, hindi man makadrive din si daddy mo ng gabi. So actually, nag-volunteer ako. Sabi ko, palitan kita. Sabi niya, kaya mo kasi hindi siya makakita. Sabi ko, oo, ako na lang. Paglipat ko ng driver seat, hindi ko pa nahawakan yung manibela. Pag-upo ko pa lang, umpisa na ako, suka ako ng suka. Masakit masyado yung paglabas. Sumusuka ako ng walang nailalabas, may maglabas man parang water. Pagdating natin dito sa bahay, sabi natin, bukas magpa-check up tayo.
Matandaan ko, sa Brokenshire, dala na natin ang lab Oo. test. Pagtingin niya ng lab test, doon niya nasabi na 4% functioning na lang ang kidney mo. Lahat tayo natakot na, nag-alala na tayo. Ang sabi niya, ang paraan na lang is dialysis or transplant. Takot na takot pa tayo ng dialysis doon. Ang sabi pa natin, ay, huwag tayo maniwala dyan. Alam mo naman ang body mo. Yun ang sinasabi natin. Sabi nila sa akin eh, huwag ka maniwala doon. Ang lapas-lapas mo nga oh. Mm-mm. Ako rin, nasa denial stage talaga. Sabi ko, oo naman, wala akong sakit. Nag-decide kami na humingi ng second opinion. Pag uwi namin ng bahay, nag-set kami na mga 3 days. Tingnan natin, obserbahan natin. Pag uwi namin na yun, palagi na lang ako nagsusuka. Yes. Wala na rin akong ganang kumain. Mm-mm. Nagbigay ng mga reseta ang doktor sa Brokenshire. Binili rin naman natin Oo, lahat. binili mo lahat. Lahat-lahat, Yes. binili mo, ang dami-dami. Mm-mm. Sabi natin, 3 days, punta tayo sa doktor na nirecommend ni Tita Baiken. Kasi sabi, yung doktor na yon hindi niya i-push na mag-dialysis ka kasi meron siyang other way na parang gusto niya baka kaya lang ng medication lang. Oo. So, naghintay tayo ng mga 3 days. Unfortunately, around second day nung first check-up natin ng doctor with Brokenshire, nanghihina ka na. Parang hindi mo na kaya, even with all the medications. Nung na-ICU ka, 2 o'clock ako nagigising because of my work. And 2 o'clock, nung nagising ako, nakita kita sa labas na naka-hunch over ganyan. Oo, kahit anong gawain ko, maghiga, magtayo, magupo. Lahat ng nagbantay sa akin sa sala, pinapapasok ko. Ayaw kong nadadamay sila na natutulog. Anong oras na yon? Madaling araw na. Si Bayara, Yung Yung bunso bunso. namin. every time lumalabas siya, sabi niya, Mami, okay ka lang. Sabi ko, matulog ka na lang, kailangan ko. Tapos parang malapit 3 o'clock. Nagsabi ako, anak, punta na lang tayo ng hospital. Before niya, nung nagising ako ng 2 o'clock, nakita ko naka-hunch over ng ganyan, sinabihan kita na, ano man, hindi pa tayo mag-emergency room, hindi Oo. ka pa magpadala, ganun. Tapos sabi mo, hindi. So, nakabalik ako ng kwarto. Tapos, I think nagbalik ako ng sleep or nag-work ako sandali. Hindi ko na matandaan. Pero sabi mo, hindi muna. Tapos, after 1 oras siguro, nagkato ka sa kwarto, tapos sabi mo, go na tayo. Hindi na ako makahinga noon. Mm. Kahit yung pang-pump ni daddy mo, pinagamit niya na sa akin. Yung pang-asthma. Oo. Parang nahihirapan ako maghinga. Mm. Emergency, nagpunta tayo ng hospital. 3 o'clock. 3 o'clock. Tapos, Tapos, si daddy nang nag-drive, kami ni mami sa likod. Tapos, ginarab ko lang yung yung likod mo, tapos natatakot na ako. Yung time na yon, nag-pray na talaga ako. Sana okay lang ganyan. Tapos, ang katao pa, kasi tayo sa likod, nag-panic na. Si daddy, may time pa mag-stop sa mga stoplight. hindi niya ako gawin niya. Karata. Siguro, ewan ko kung nararatel or Kasi alam mo niya yun. alam na rin siguro. Sabi ko na sana green light na lang every time mag-pass tayo. Pero ang raming red light pa rin. Tapos si Dad, wag sa red light. Tapos- Emergency, tapos, stop pa rin. Oo. Matandaan ko na sabi mo sa likod, sige naman, Pwede naman pwede yan. na. Pwede man yan Nagalit ito. ka na sa kanya. Kasi, yun na nga, hindi ka na makahinga, ganun. Tapos nag-stop pa siya sa red light. Takot na rin ako noon kasi tayo lang tatlo yung pumunta sa ICU. Pagdating natin ng hospital, pagbaba ko ng sasakyan, parang nakaluhod na ako dun sa nurse, di ba? Sabi ko, hindi ako makahinga. Yun na, hindi ko na, Yeah. yun ang pagdala sa akin. Oxygen agad. Oxygen, tapos pinasok sa emergency room. Alhamdulillah, kasi hindi busy. Oo. As in, halos walang tao sa emergency room nung time na yun. Wala na ako doon. Pero nakadilat man daw ako. Pero hindi ko yeah. na alam kung anong mga nangyari. Mhm. Pagkatapos, di ba, sobrang dami ng tubig na nakuha sa baga.
Hindi nila alam saan nanggaling yung tubig kasi parang balde-balde na tubig. Katapos, nagsabi sila na Yeah. tawag na kailan ka mag-anak niyo, expect the worst, parang gano'n. Marami pang nangyari Mm. before niyan. Oo. Kasi nag-surround na ang mga medical staff sa atin. Sabi, gupitin namin yung damit ni mama mo ha. Iisip ko pa, ha? Sayang naman yung damit. Pero sabi ko, okay, kasi marami ng mga nilagay sa katawan mo ng mga wire. Hindi na namin alam ano yung mga wirings. Tapos ilang waivers ang pinirmahan namin Na ikaw lang nilang nagpirma. na binigay na lang sa akin ni Dad kasi hindi namin naiintindihan yung waivers. Tinanong ni Dad, ito ba ang mas makakabuti para sa kanya? Tinanong niya yun sa mga nurse and doctors. Sabi niya, yes. Kahit wala kaming idea sa mga bagay na yun, nag-trust na lang talaga kami sa mga doctors. Matagal pa kami nag-wait ni Dad sa ER. Pinasok na yung tube sa throat mo. Kinukuha nila yung water sa lungs mo. Nagulat sila, bakit ang raming water na nakukuha sa lungs mo. Isa rin yun sa mga problems na nakuha doon. Yung na-ICU ka, more than 10 siguro yung sakit mo na nakita natin sa documents mo doon. Naghintay kami ni Dad for a few hours. Matandaan ko yung nag-start na mag-rise ang araw. Doon na sinabi na tawagin niyo na ang family niyo. Tapos sabi ko, ha? Hindi ko maintindihan. Kasi hindi rin sinasabi ng doktor ano yung meaning behind that. Pero parang gets na namin anong ibig sabihin nung tawagin niyo ng family niyo. Tawag na si Dad. Siguro yung mga tinawagan ni Dad, tinatawagan na ako. Tapos hindi ko talaga kaya makipag-usap sa mga tao nung time na yun. Sila Auntie Bay, sila Lola, si Tita Bay. Tawag na ng tawag sa akin. Ang ginawa ko sa phone ko, gisahin ko lang. Hindi ko kaya explain ano yung nangyayari. Hindi mo talaga makaya kasi Oo. hindi mo pa rin naiintindihan. Ko, mag-iyak talaga ako. Paiyak tuloy ako. Kasi yung time na yun talaga, naisip ko, Oo, kasi ako din, kahit na unconscious ako, pero yung mind ko, ilang beses ko sinabi sa inyo na yung time na yun na naisip ko na talaga na sunod na pagdilat ng mata ko, nasa kabilang wala na. Nung kami palang dalawa ni Dad, nagapalitan na lang kami. Alam mo kaya ko, nagapalitan na lang kami ni Dad na i-remind ka na mamagla, ilakay na bakla. Ano ba yan? Kasi, in-expect na talaga namin na baka wala ka na pag ano na yun, yung araw na yun. So, i-remind ka na namin na palitan na lang kami. La ilaha illallah ka na. La ilaha illallah. So, shahada ka na. Tapos yun, tinitingnan mo kami, parang hindi mo kami naiintindihan. Blank. Parang alam ko na pag pinikit ko mata ko, pag idilat ko ulit, wala, nasa kabilan. Sa kabilan, naintindihan ko talaga yun. Alam ko talaga. Siguro hindi ka pa kinuha nung time na yon kasi hindi ka nagshahada. Hindi ako nakasahad. Oo, kasi with the mercy of Allah, gusto niya rin na makashahada ka if ever kunit ka na niya. So, after nun, sabi nila, need na i-ICU. Kasi you can't stay in the emergency room. And then, walang vacantes na ICU sa hospital na yon. Nag-wait tayo doon. Tumagal tayo sa emergency room kasi nag-wait tayo ng ICU sa ibang hospitals.
I'm not Hindi naman sure. pahig yung doktor, di ba? Yeah. Hindi na magpahig ang doktor. Sabi niya, pag niyo pa ito, Mahirap. at mahirapan. Ang sinabi is, doon na lang sa hospital na yon. Pero, pay for a private nurse. Kasi ang reason nila na hindi ka ma-ICU doon is wala nang available na nurse na mag-take care sa'yo if doon ka ICU. So, okay, mag-provide kami ng private nurse. Pagkagabi na yon, nalipat ka ng ICU, and very surprising na marami ang nag-wait sa'yo sa emergency room na unexpected nga, like sila Tita Tonton, sila Papa John. Oo. Yung umalis si Papa John mo, hindi umalis kay dati. Yeah, buong araw, andoon lang. Kasi sinabihan daw siya ni Auntie Nano na wag iwan si Dad. Sila Lola, si Tita Helen daw. Si Tita Helen P. Oo. Yung support pala na magpakita lang, malaking help Oo, na. sa inyo. Ang presence lang nila talaga, malaking help na parang, hindi kami mag-isa Dito dito. pala sa pagkamag-anak. Kaya yung mga kamag-anak natin, hindi natin yung isang tabihan dyan. Yung minsan naiisip natin, kaya na natin. Yung sarili natin, kaya na natin. Yung i-provide kung ano man ang kailangan natin sa sarili natin. Pero huwag natin kalimutan na yung kamag-anak natin is malaking part pa rin yan ng buhay. Yeah. Surprising kasi, may mga hindi natin close, at least ako, hindi ko close pa, na, na-surprising talaga na pumunta sila, parang, Oo, support presence kasi yung nila, yung malaking mga friends ni Lola, support nila yun kay Lola. Mm. Tapos yung si Daddy, support nila kay Daddy. Yung mga, tapos yung mga sa akin, na yung family natin, support na rin yun sa inyo. Alhamdulillah, very grateful talaga for the gift of family. Okay. Any particularly comforting or challenging interactions with the medical staff? One thing I really want to say sa medical staffs, lalo na sa emergency room, is I'm very, very grateful sa kanila. Meron pa daw isang doktor doon na hindi daw talaga ako iniwan. Yes. Sa Daddy. Pagkatapos, siguro, anong shift nila. Yeah, siya ang nag-receive sa'yo hanggang wala ka na stand sa ICU, hindi siya umalis. Imagine, 3 tayo nakadating. Siguro mga 8 p.m. na tayo nalagay sa ICU. Ilang shift yun para sa kanya. So, being a doctor is not easy. Doon ko talaga na appreciate ang mga medical staff, doctors and nurses talaga. Kasi, ganun pala sila. Parang, I know it's their job, pero I cannot take it any other way than personally kasi it's my mom's life. So, it's very personal yung journey na yun. What did you think sa mga doctors and nurses doon sa... Sa ICU? Yeah. Oo, sa ICU. Kasi ang alam ko lang talaga is 5 days ako, di ba? Kasi tinitingnan ko yung calendar kasi nag-expect ako magpabali tayo, di ba? Punta Yeah. punta tayo ng Bali sana. Pagkatapos, pag-uwi ko, pag-alis mo naman sa Bali, kaya ikaw na lang natulog. Hindi Yeah. naman natulog kasama. Unfortunately. Tinitingnan ko talaga ang calendar kasi sabi ko, malapit na yung Bali. May calendar natin. ba sa ICU? Basta sa room ko, doon sa nurse station yung sa glass. May malaking kalendaryo. Makita mo. Oo, makita ko from yun. May doctor doon na parang everyday siya pumupunta. So, pag dumating niya, sabi ko, another day. So, parang ginakon ko yung calendar. Sabi ko, yan na, yan. Anong date na? Akala ko, 5 days lang ako. Sabi niyo 8 days. So, sabi ko, 3 days akong walang malay. Nung 5 days na yun, sa ICU ako, although malaking struggle sa akin, pero dahil sa presence ng mga nurse na parang ginagawa nila lahat, magpatawa lang ako. Natatawa naman ako sa kanila. Yung mga jokes nila. Yung pagbisita ni Daddy mo, parang anniversary pa yata namin. Nalaman ng mga nurse. Tapos, dalawa sila may matching sayaw pa. So,
yung lightness ng nurses, medical staff, Mm. very helpful rin sa mga may sakit sa ICU. Oo. Everything talaga kasi nakatubo ka. Ang luha ko, sipon ko, pawis ko, naghahalo-halo na hindi ko kayang trapuhan. Yun ang pinakamasakit doon. Malaman mo, pag nasa malubhang kalagayan ka, na walang ibang makakatulong sa iyo. Kahit na sarili mo, hindi mo kayang tulungan. Nandiyan ang dalawang kamay ko, pero hindi ko makaya. Tumutulo na yan siya. Sipon, luha, laway. Laway, pawis. Mm. Kasi ilan rin yung tube ang ano Lahat. sa'yo. Lahat. Meron sa mouth, Mm. may sa nose, may dito rin Oo. kasi hindi ka makakain. Tapos ilan yung injections mo, mga Lahat ng nakadikit side sa... drip. Ang mga side drip yung mga dextrose. Blood transfusion pa. Ilang blood transfusions rin yung kinailangan natin. Lahat ng machine doon tumutunog para sa monitoring sa katawan ko. So, how did our family react? Were there any significant moments of support or tension? Naramdaman ko talaga nung nasend ka sa ICU, hindi naman sa nag-change, pero siguro nag-grow. Nag-change na rin in a way yung family dynamics. Kasi, biglang si Baya, biglang naging proactive sa bahay, like, naglinis ng CR, which is hindi niya ginagawa. Ang mga task sa bahay, nalaman niyo ng kayo-kayo lang na hindi kayo inutusan. Kung nagsabi sa inyo. Mhm. Samantala kung nandito, kung lahat iniutos ko sa inyo, hindi ko nagagawa. Very helpful rin na nagstay dito sila Tita El, sila Tita Bay, sila Lola to support us. Si Tita El, parang siya ang naging cook. Si Tita Bay, malaking help sa loob ng hospital, runner, mga ganyan. Tapos by patch Driver. Everyday, pumupunta kami sa'yo. Everyday may reseta. Everyday may kailangan ng doktor. Mhm. Mga 4 a.m. mag-text ang watcher, kailangan daw ito. Tapos doon na laban ni Kuya, si Amir, na mahal pala ang gamot. Meron time na pinabili ko si Kuya ng gamot. Tapos tumawag siya sa akin, Ate, itong gamot na to is 14,000. Isang gamot lang yun. Is this correct? Sabi niya. Sabi ko, oo, Kuya. Kunin mo na yan. Kay alangan naman hindi natin bilhin. So yun, malaking gulat rin yung sa family na, Tapos, oh my gosh, ang mahal Yung gamot na yun, hindi everyday yun. hindi everyday, pero siguro every other day. Isang gamot na. So, mahal magkasakit talaga. So, yun yung ICU event. Let's talk about yung aftermath siguro ng na-hospital ka. Discharge date ko is time na pabali sana tayo. Diba? Mhm. Pagdating ko ng bahay, ikaw nakaimpani ka na. Mhm. I want to go back and say na 8 days ka sa ICU. And then, 3 weeks. 3 weeks ka sa private room. Private room. So, around 1 month. Nung nakauwi ka ng bahay, January 3, which is alis supposedly natin, maglipad. papuntang Bali. Inisip ko na a week before no na hindi pumunta. The first day na nakabalik ka dito, night actually yung pag-uwi mo. Yun yung pag-alis ko ng Bali. And then, pagka kinabukasan is, pumunta ka ng Kidapawan. Kidapawan. Kasi, hindi ako i-discharge sa hospital kung walang hospital na sasalo sa akin for dialysis. So, kailangan, bago ako ma-discharge, meron na akong maipakita na dialysis center na tumanggap sa akin para ma-continue yung dialysis. Yung mga tinanong ninyo na mga center dito, walang bakante. Ang merong bakante sa Kidapawan. Pag uwi ko,
Natulog lang ako ng isang gabi. Pagka kinaumagahan, may binyahe naman ako sa Kidapawan. Mahina pa ako noon. Yeah. Lahat tinutulungan pa ako, di ba? Agad-agad bumagsak ang weight, almost 60. Ngayon is 40 ang dry weight ko na mini-maintain. Bigat ka pa sa akin. I want to talk about yung takot natin sa dialysis. Oo. 1 week before ka ma-release sa hospital, sinasabi talaga ng mga doctors na kailangan ka na i-dialysis. Ilang beses ako nag-reject. Bakit ka takot sa dialysis? Alam ko na pag once na nag-dialysis ka, forever ka na yan. Mahirap ka nang makaalis dyan. Although hindi ako sigurado kung kaya pa ba ng medication, ayaw ko talaga mag-dialysis. Isipin mo kung i-dialysis ka 3 times a week, 4 hours every session. Ilang oras yun na mawala ka sa family. Parang waste of time. Sabi ko, sayang yung oras na spend ko dyan. Hindi ko alam bakit gano'n. Siguro part yun ng denial stage. Tapos, ano na yung mga gawain ko sa bahay. Ano na yung mga anak ko. Kahit may sakit ka pa rin ang iniisip. Paano na yung mga anak ko, paano sila makakain ng maayos. I thought ayaw mo mag-dialysis kasi natakot ka na it will shorten your life. Ay, hindi. Hindi yun ang kinatakutan ko. Talaga? Yun pala nakala niya. Yun ang akala ko talaga. No. Ah, Alam ko na once na nag-dialysis ka, mahirap na yun. I really thought na ayaw mo mag-dialysis kasi you think na it will shorten your life. And yung decision na magpa-dialysis, isa rin yun sa mga times na nag-step up ako na mag-decision talaga. Kasi si dad, ang sa kanya, kung ano ang gusto mo. Kasi di niya alam. Yes! Ang iniisip ko, what is the best para sa'yo? Kahit nasabi mo, ayoko. Naggawa na ako ng desisyon na ito ang gawin Ikaw natin. nang pumirma na. Yeah, ako na ang nag-decide talaga na, ito ang sabi ng doktor na makabubuti sa'yo. Tsaka, nag-gets mo rin yung sinabi ng doktor na pag hindi natin ito gawin. Oo, nag-explain siya. Kasi grabe yung pagsabi sa akin, yung necro ko na kailangan pa rin siguro, ilang beses ako na hindi deny. Pagkatapos, yung si Doc Kawahog sabi niya, ganito kasi yan. Okay lang man. Yung gusto mo pa rin ang masusunod dito kasi ikaw yan, katawan mo yan. Isipin mo na lang yung mga anak mo, magkakapamilya na yan, magkakaanak. Basta ba? Siguro basta bata doon ako mga kuwan ba? Pag sabi niya na hindi mo na makita mga apo mo, hindi mo na maalagaan, pwedeng bukas, pwedeng sa makalawa, sa walang dialysis, hindi natin masabi paano na yung anak mo. Kailangan kanila. Ayaw mo bang makita yung family nila na masaya? Hindi na ako nagsalita, pero hindi ko pinahalata sa kanya. Pero basta doon talaga ako nakuha. Pag talikod niya pa, di ba nakalabas pa siya, hindi ko matandaan kung siya ulit ang nasabihan ko ng okay na. I think so. Yung nephro mo is very logical sa pagsabi sa'yo, pero hindi niya nakuha yung decision mo. Oh. Pero kasi si Dr. Cabahog, yung pagsabi niya sa'yo is empathic way na emotional beings kasi ang mga tao. So, instead of logical, nakuha niya yung weakness mo. Nakita niya siguro kung ano yung gusto mo. I think that's a very wonderful practice sa mga doctors talaga. Nakilala rin nila yung patient. So, thank you. Si Dr. Kabahog pala ang reason na nakapayas ka sa dialysis. Sa tingin mo, merong naka-affect sa mental health natin as a family, yung accident na yun? I think for me, kasi I really needed to step up. May improvements sa the way I think. Pero there is also some problems that arose. Kasi sobrang unexpected na kailangan ko mag-step up ng ganun kalaki. And hindi pa ako sanay nung time na yon. So, I just needed to grow up. And I think, hindi lang ako.
Kasi lahat talaga kami, magkakapatid. Kasi sinuspoil mo kasi kami. And now, you don't have that capacity as much anymore. Tapos gusto ko pa. So how did friends, extended family, and community support play a role in your journey through this difficult time? Big support. Big support yung mga may message, yung iba pumunta talaga, yung presence lang nila, okay na masyado yun. Pagkatapos yung nag-extend ng financial support, sobrang thank you talaga sa mga nag-extend ng financial. Sa time na kailangan ngayon, sa time na may medical emergency, kahit na single sitabo, malaking tulong. And gusto ko rin i-share yung support ng friends namin, magkakapatid. Kasi yung nagbigay ng mga salamat. blood, especially, Oo, yung pagsabi pa lang na kailangan ko ng 4 bags. yeah, for 4 bags, sobra sa 4 na tao ang nag-present. And then yung ibang friends pa ni Bypass, nalungkot pa kasi hindi makabigay. Oo, hindi makabigay kasi parang hindi tinanggap. Sa friends ko rin, Oo. wala nang tanong-tanong, diretso Diretso. punta sa, ano yun? Sa blood bank. Sa blood bank. Blood bank. Sa pagbigay ng blood transfusions, alhamdulillah, hindi kami nagka-problema sa paghahanap. Makita mo talaga yung mga bata, yung mga kaibigan ng mga anak ko. Diretso sila. Madami sila. Siguro kahit ilang bags ng dugo ang hingin doon, kailangan ng doktor maibigay nila. Very willing. Willing masyado sila. Yung iba ngayon nalungkot kay hindi sila pwede kuhaan kasi merong mga dahilan ng mga doktor na hindi sila pwede. Nalungkot sila na hindi nila ako mabigyan ng tulong. And did the experience change your perspective on life, health, or relationships? Sige, sa life muna. Life is short. Life is short talaga. Ang akin is, death is very real. Kasi yung time na nasa emergency room ka na iniisip ko na, hala, baka pagdating ng umaga, wala na ang mama ko. Doon ko naisip na, wow, ang death is very possible sa atin. Anytime, pwede ka kunin ng Allah. And how about relationships? May new perspectives ka ba sa relationships with your family, with your friends? Na magbigay ng time kasi yung buhay natin maikli lang. Hindi mo pa spend sa family mo. Baka someday, maisip mo na, sana ginawa ko na lang lahat. Sa pasayan yung isa't isa, yung mga away-away, hindi na kailangan. And before ka na hospital, I spent more time in my room. And doon ko na-realize na hala, sana I spent more time with my mom. It's more important than my work, than the time I waste scrolling through Facebook. Spending time with my mom is more important than that. Mas important talaga yung family. Let's wrap up this conversation. Where are we now? More than a year after that incident. How are you? What are your plans moving forward? Kung papadialysis ka, hindi ibig sabihin na gagaling ka. Tapos yung pagkain mo, kailangan may disiplina ka. Kasi yung toxin sa katawan mo, yun ang inaalis sa dialysis. Kapag masyadong marami yan, hindi yan makukuha ng isang dialysis lang. So, every time na dinadialysis ka, nababawasan yung toxin. After ng dialysis, kakain ka, magkaroon naman ng toxin sa katawan mo. Yun naman ang aalisin pagka-next. Dapat, may disiplina ka sa pagkain mo. Ngayon, ang dialysis mo is 3 times a week. Nagkapagod. May time na after dialysis, walang lakas. Pagkatapos, minsan pag nasa dialysis ka, yung nagka-hypo ka,
pag may CKD ka, tapos dinadialysis ka, di ba, struggle ka pa rin. So, ang best na gawin is transplant. Yeah. And that is why we made this podcast. We really want to build funds para sa plano namin kidney transplant ni Mama. So, I really want to thank you if you're still watching or if you're still listening. You just watching and listening is a huge support na. Sa lahat-lahat ng manonood dito, maraming salamat. Yung lahat ng help is highly appreciated. Yung anak ko ang magsasabi kung paano kayo maka-extend ng tulong. Maraming salamat. Okay, thank you so much for watching and for listening. Like this video, subscribe, and if you have any suggestions, ano yung pwede namin mapag-usapan for the next episode, you can comment on the comment section below. Bye! Thank you for listening. Bye! Salamat! Shukran!